Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. When the nation's security is at stake, they call on us. Ready to serve the people, ready to secure the land. We fight for freedom. We fight for the Filipino nation. We fight for the flag. We connect our troops. We are your Philippine Army. We are your Army Signal Corps. Mga katropa, alam mo ba na ang DWWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at naka-tune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS AFP, maraming salamat po sa inyo. Magandang Tuesday morning mga kamanggagawa. Nakatutok pa rin kayo dito sa atin sa Dole sa AFP Radio. Ako po ang makakasama nyo ngayong araw, Carla San Diego Malaban. Ako naman po si Team Laderas. Kami po ang inyong makakasama para talakayin ang mga napapanahong balita at mga mahahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at panghanap buhay sa ating bansa. Ayan, bago tayo magsimula, shoutout po muna sa lagi nating mga kasama na nakasubaybay sa atin at nakatutok sa Armed Forces Radio Channel, DWWD 1134 kHz. Pati na rin sa ating mga viewers na nasa Department of Labor and Employment at AFP Radio DWWD official Facebook pages. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Isang mainit at pagpalang umaga po sa ating mga kamanggagawa. Magandang umaga, Sir T. Yes, good morning sa lahat. Episode, panibagong topic na naman yung tatalakayin natin, Sir T, ngayong umaga. Pero bago yan, sana po ay kakatapos lang ng Holy Week para sa ating mga Katoliko. At sana po, doon po sa mga nag-o-observe, sana naging mataimtim at ligtas po ang obserbasyon ninyo ng Holy Week. At syempre, yung dahil Holy Week, meron tayo yung regular holiday, Yes. tsaka isang special non-working day.
At yan, so meron tayong patakaran ng pasahod sa mga araw na yan, yung tinatawag nating mga pay rules. So paalala lang din po sa ating mga kamanggagawa at mga employers na sundin, no, certain patakaran natin sa Yes, tama ka dyan, Ma'am Carla. Ang tamang computation para dyan, pwede nyo pong makita sa aming website at social media pages. Isa pong paalala sa ating mga kamanggagawa, kapaton, no? Ngayong mainit ang panahon, Yes. laging mag-rehydrate o uminom ng tubig, magsuot ng preskong damit na angkop sa inyong lugar pagawaan, iwasan ang pagtatrabaho sa ilalim ng mainit na sikat ng araw between 10 a.m. to 2 p.m. yan, Ma'am Carla, kasi yun yung peak ng init natin. Sabi nga nila, nakaka-cancer daw, sir. Yes. At Iwasan natin. iba pang pamamaraan para maiwasan nga itong heat stress. Ingat po lagi tayo mga kamanggagawa. Yes, so meron tayo siyang labor advisory, no, sir team. So, at yan din, makikita nyo din yan sa ating mga website, sa ating sa social media, pati na rin dun sa ating Bureau of Working Conditions. So, ina-explain din nila yan sa kanilang webinar Wednesday. So, punta lang po kayo sa kanilang social media pages. Ayan, so sabi nga natin kanina, panibagong episode, panibagong programa na naman yung ating pag-uusapan ngayong umaga. At ito naman, Sir Tim, may kinalaman to sa mandato natin na ng DOLE na nakatuon sa pagpapanatili naman ng kapayapaan at pagkakaisa doon sa ating sektor ng paggawa at empleyo o yung tinatawag natin na industrial peace. At sa pangunguna nga po yan ng National Conciliation and Mediation Board. So sa pangunguna po ng NCMB, atin pong isinasagawa taon-taon yung ating tinatawag na Twin Search for Outstanding LMC, Labor Management Corporation, and Grievance Machinery for Industrial Peace. Ano ba ang kahalagahan at layunin ng nasabing patimpalak? Abangan po natin maya-maya lamang ang ating panayam kay National Conciliation and Mediation Board Executive Director Maria Teresita D. Laksamana Cancio. Bago yan, good news muna tayo. DOLE at DSUD lumagda ng kasunduan para sa pagtatayo ng Workers Rehab Complex. Pumirma ng kasunduan ng Department of Labor and Employment at ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD para simula ng pagtatayo ng kauna-unahang Workers Rehabilitation Center Complex o WRCC sa bansa. Pinangunahan ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma at DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar ang pirmahan na naganap noong Abril 14. Sakop ng kasunduan ang paghahanda ng mga kinakailangan dokumento, detalye ng proyekto at mga patakaran sa bidding para sa itatayong pasilidad sa Tanay, Rizal. Ayon kay Secretary Laguesma, ang WRCC ay magsisilbing konkretong pagpapakita ng pagpapahalaga sa dignidad ng manggagawa at pagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa mga nasaktan sa trabaho. Sinabi naman ni Secretary Acuzar na ito ay isang makabuluhang hakbang para sa mga manggagawang Pilipino na nangangailangan ng pagkalinga. Inaasahang matatapos ang proyekto sa 2027. Magiging sentro ito ng Disability Management Return to Work Assistance Program ng ECC, kung saan magkakaroon ng medical rehabilitation, physiotherapy, occupational therapy, at vocational training services at iba pa. Kasama rin sa itatayong pasilidad ang isang hostel, transportation hub, sports arena, training center, convention hall, housing project, agri-tourism center, at isang commercial complex. Una na isinulong ang konsepto ng WRCC noong Mayo 1, 1979. Sa ilalim yan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at muling binuhay sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding na nilagdaan naman noong nakaraang araw ng paggawa. Katuwang sa proyekto ang DNR, DILG,
DPWH at lokal na pamahalaan ng Tanay. Magandang balita naman tayo mula sa Central Visayas. Mahigit 2.2 milyong halaga ng sweldo ipinagkaloob sa mga benepisyaryo ng tupad sa Bohol. Matapos ang pagpo-profile at pag-validate ng qualifications, nakatanggap ang 300 na benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o ang tupad program ng kanilang sweldo na nagkakahalaga ng mahigit 2.2 milyong piso kamakailan lamang. Nanguna sa nasabing payout si DOLE Central Visayas Regional Director Attorney Roy L. Buenafe, kasama rin si Bohol Field Office Chief Fernando Lop. Ang mga nasabing benepisyaryo ay mga displaced workers mula sa whale watching industry sa Bohol. 142 benepisyaryo ay mula sa munisipalidad ng Lila, 122 naman ay mula sa Abul Huerque at 36 naman ay mula sa Dawis. Ang implementasyon ng nasabing programa ay naging posible sa pakikipag-ugnayan din sa pamahalaang panlalawigan ng Bohol at ng kani-kanilang mga munisipyo sa Lila, Albuquerque at Dawis. Hinikayat ni Central Visayas Regional Director Buenafe ang mga benepisyaryo na gamitin ang kanilang natanggap na sweldo sa kanilang mga pamilya. Ipinahayag din niya na titignan ng DOLE ang posibilidad na makapagbigay din ng mga livelihood projects para sa mga benepisyaryo. Ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad ay isang community-based na tulong ng DOLE na nagbibigay ng emergency employment na may minimum na 10 araw at maximum na 30 araw sa mga displaced workers, underemployed at seasonal workers. Good news naman tayo mula sa Davao. DOLE Davao may photo contest na aabot sa 50K ang premyo, 50,000 pesos, ngayong Labor Day. Ikaw ba'y mahilig kumuha ng litrato, magkwento at may pusong para sa mga manggagawa? Nagbukas ng isang patimpalak ang Department of Labor and Employment Davao Region para sa mga manggagawa sa rehiyon sa pagdiriwang ng darating na araw ng paggawa. Sa ilalim ng Workers in Focus Labor Day Contest, hinihikayat ng DOLE ang mga miyembro ng mga lehitimong samahang manggagawa, kabilang ang mga rehistrado sa DOLE na pribadong labor organizations at workers associations na lumahok sa photo contest. Layon ng aktibidad na maipakita ang kahalagahan ng karapatang manggagawa, dignidad sa trabaho at ang halaga ng disenteng hanap buhay sa pamamagitan ng malikhaing fotografiya. Ang mananalo sa patimpalak ay makakatanggap ng 50,000 pisong livelihood fund grant. Itinakda din ang deadline ng pagsusumite ng mga entry sa ika-25 ng Abril hanggang alas 5 ng hapon. Ayan, i-take note niyan mga kamanggagawa sa Davao Region. Gaganapin naman ang awarding sa mga nanalo sa mismong araw ng selebrasyon ng Araw ng Paggawa sa Mayo 1. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang opisyal na Facebook page ng DOLE Davao Region. At yan po ang mga good news na tampok namin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay National Conciliation and Mediation Board Executive Director Maria Teresita B. Laksamana Cancio ukol sa 2025 Twin Search for Outstanding Labor Management Cooperation and Grievance Machinery for Industrial Peace. Pagkatapos po yan ng ilang mga paalala. Oras natin, 18 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.
Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tagapagtanggol ng kapuluan, Pagbantay ng ating karagatan, nangangalaga sa kapayapaan, naglilingkod ng buong tapang para sa bayan. namumuno ng may dangal at katwiran, Para sa masagaan, at mapayapang pamayanan, sa dagat man, lupa, o himpapawid. kami ay laging handang tumulong. At kumaman. Kami ang Naval Forces Southern Luzon, ang iyong bubong dagat sa Timog Katagalugan. Kailangan mo ba ng assistance mula sa DOLE? Pabilisin ang iyong mga request sa ARMS. Simula January 20, 2025, ipakikilala ng Department of Labor and Employment ang Assistance for Request Management System, pinag-isang online platform para sa paghahain ng mga labor-related concerns at request. Sa pamamagitan ng ARMS, ang mga manggagawa ay maaaring makapag-file ng mga request online sa arms.dole.gov.ph o pwede din sa walk-in. Tumanggap ng mga updates sa pamamagitan ng SMS at email. Tangkilikin ng mas mabilis, mas mahusay na pagproseso ng inyong mga concerns. Nakatuon ng DOLE na gawing mas accessible at friendly sa manggagawa ang labor services. Bisitahin ang arms.dole.gov.ph para sa mga detalye at karagdagang impormasyon. Ilang job fairs at trabahong alok meron sa Labor Day. Ano-anong industriya ba ang mga lalahok sa Labor Day job fairs? Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Nagbabalik po tayo sa programang DOLE sa AFP Radio. Ayan, Sir Team, countdown! 10 araw na lang mga kamanggagawa, Labor Day 2025 na. At syempre, ang ating pong selebrasyon ng Labor Day, lagi pong nakatuon sa ating sa ating mga kamanggagawa. Ayan. Napakarami natin, Sir Team, na inihandang mga programa at serbisyo para sa ating mga kamanggagawa, di ba? Yes, tama ka dyan, Ma'am Carla. Iba't ibang region, iba't ibang mga programa at mga aktibidad din para sa inyo, mga kamanggagawa. Siyempre, andyan ang malawakang job fairs, tupad payouts, at marami pang iba. Nabanggit nga kanina na sa DOLE Davao, Ma'am Carla, meron silang photo contest na ang title ay Workers in Focus,
Labor Day contest. Kaya lagi kayong bumisita sa ating mga social media pages at ng DOLE at ng mga regional offices para malaman ang detalye ng selebrasyon sa inyong lugar. Yes, kasi for sure, Sir Tim, no, maraming mga iba't iba na hinahanda yung ating mga regional office. So, lagi kayong tumutok, no, sa Facebook pages natin, sa DOLE, pati na din sa ating mga regional office, pati na rin yung sa ating sa mga attached agencies, bureaus. So, para mas marami pa kayong mga impormasyon na makuha tungkol sa celebration natin ng Labor Day this year. And next week, mas tatalakayin pa natin yan, no, Sir Tim, kasama yung chair ng ating Labor Day Committee, isa sa mga chair ng ating Labor Day Committee. Ayan, so abangan niyo po yan, mga kamanggagawa. Ngayon naman po, pag-usapan naman natin, isa pa po sa mga programa ng DOLE na sa pangunguna naman po ng ating National Conciliation and Mediation Board. Yun ating pong, ito naman, Sir Tim, yung programa na to, nakatuon naman sa pag-maintain yung sinasabi natin kanina, yung kapayapaan at pagkakaisa between our employers and workers, yung industrial peace. Ayan. At sa pangunguna nga ng NCMB, nagkakaroon tayo nung 2020, nung twin search for LMC and grievance machinery for industrial peace. Every year yan, and 2025 ngayon, pag-uusapan natin kung ano ba yung mangyayari ngayong taon. So kasama po natin ngayong umaga, mga kamanggagawa, National Conciliation and Mediation Board, Executive Director Maria Teresita D. Laksamana Cancio. Magandang umaga po, Edites. Yes, Ms. Carla, magandang umaga po sa inyo at kay Mr. Tim, and of course sa ating mga taga-subaybay at mga tagapakinig. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa AFP Radio, Edites. Thank you. Yeah. Maraming salamat. Thank you ma'am, kasi lagi niyo po kami sinusuportahan. Ayan, dito sa DOLE sa AFP Radio. And punta na tayo ma'am dun sa ating pag-uusapan po natin ngayong araw. Bigyan lang po natin, Edites, ng konting background yung ating mga kamanggagawa. Isa po sa mekanismo na ginagawa po ng kagawaran para patuloy po nating maisulong ito pong industrial peace o yung kapayapaan po sa sektor po ng ating mga manggagawa at workers sa ating mga lugar pagawaan ay yung tinatawag po natin na labor management cooperation. Ano po ba i-decrease yung LMC at paano po ba nakakatulong yun sa ating mga kamanggagawa at pati na rin po sa ating mga employers? Okay. Una sa lahat, ako ay natutuwa at nagpapasalamat sa pagkakataong binigay ninyo sa National Conciliation and Mediation Board upang maibahagi namin ang magandang balitang hatid ng Labor Management Cooperation at Grievance Machinery Programs ukol sa pag-aayos ng relasyon ng ating mga kamanggagawa. Ito yung unang term na natutunan ko sa inyo. Maraming salamat. Mga kamanggagawa at mga employers o namumuhunan. Simple lang po ang NCMB, pero ito'y napakahalaga para mapanatiling maayos ang samahan at relasyon ng ating mga kamanggagawa at ang kanilang mga pamunuan. Ito ay nagsisilbing plataforma o mekanismo para sa bukas na komunikasyon at aktibong partisipasyon ng manggagawa at pamunuan sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanilang mga trabaho at sa kanilang ugnayan bilang manggagawa at employer ng isang kumpanya. Sa pamamagitan ng regular na pag-uusap, which is all about LMC, konsultasyon at pagbabahagi ng impormasyon, naiiwasan ang hindi pagkakaunawaan at mas napapalalim ang tiwala sa isa't isa. Kung mayroong mga issue o reklamo ang mga manggagawa o mga gustong mga impormasyon na ibigay ang management nila sa kanila, itong lahat ng ito ay nare-resolba sa paraan ng maayos at mapayapa. Kaya naman mas nagiging maayos, produktibo at maganda ang kanilang samahan at relasyon. Ang kooperasyon na to ay nakakatulong ng malaki, hindi lang sa kapakanan ng bawat isa, kundi pati na rin sa tagumpay ng buong kumpanya. In other words and in simple terms,
ang LMC ay sumasagisag sa tunay na diwa ng pakikipagtulungan at kooperasyon between labor and management upang makamtan ang relasyong payapa at patuloy na pag-unlad ng kumpanya tungo sa maganda't maayos na buhay ng mga kamanggagawa natin at mga pamunuan ng kumpanya. Ayan, ang ganda nung sinabi niyo po, Edie. Ito po palang LMC, nagiging mekanismo po siya para makapag-usap po. Maganda yung maging usapan ng ating mga employers, pati po ng ating mga workers. And makakome up po sila ng mga strategies para mas maging mapayapa po yung kanilang mga lugar pagawa. Oo, tsaka ini-emphasize dito yung bukas na komunikasyon. Yes. Na talagang bago pa magkaroon ng mas malaking problema, maayos na nila yung problema between workers and employers. Ayan. Ito pong LMC, di ba may... Yes, oo. Kung nais naman pong magkaroon test ng LMC ang isang lugar pagawaan, ano po bang mga requirements at mga guidelines na kailangan nilang sundin para magkaroon po ng LMC sa kanilang lugar paggawa, test? Okay, ang unang ginagawa namin, kami ay nag-iimbita sa mga kumpanya para subukan at i-embrace ang LMC at Grievance Machinery Program. So ginagawa namin ito through our labor and employment officers. Tinataguyod nila yung LMC program, pati na rin ang Grievance Machinery Program sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga orientation seminars about the two programs sa mismong lugar paggawa. Wala pong bayad itong serbisyo namin ito. Lahat po ay libre. Kami pa rin po ang nagdadala ng mga IEC materials para sa aming mga participants sa mga seminars. So dito, pinapaliwanag ng mabuti ng aming mga tao kung ano-anong mga benepisyong may dudulot ng LMC at Grievance Machinery sa mga manggagawa, mga kamanggagawa, mga employers at sa buong organisasyon o kumpanya nang sa gayon ay mahikayat ang isang particular na kumpanya na magtayo ng LMC at Grievance Machinery. Now, hindi sapat na magtayo ka lang ng isang LMC. Mas importante yung kapag nakatayo na, ano ang gagawin, ano ang kailangan. So, para maging successful ang LMC o Grievance Machinery na itatatag natin sa mga kumpanya, kailangan natin ng 3 pangunahing sangkap para maging matagumpay ito. So una, workers and management representatives must have the right attitude. Tulad ng pagiging tapat. Kung ano yung sinabi mo, dapat tanggalin yan sa puso mo. Hindi yung sinabi mo lang dahil gusto mo lang yung tinatawag natin nagsisipsip tayo. No? So dapat maging tapat tayo, magbigay ng suporta sa bawat panig, dedikasyon. Pag mahirap ang dinadaanan, huwag tayong bibitaw. Huwag tayong susuko. Patuloy nating itaguyod yung LMC. Then kinakailangan din natin ng respeto at syempre yung pagtutulungan. Sa ganitong paraan, mas napapalakas ang tiwala at kooperasyon sa pagitan ng dalawang panig. Now, meron pa rin pangalawa, kailangan din ng tamang kasanayan or right skills. Ito ay mahalaga sa tagumpay ng isang LMC. Kabilang po dito ang magaling na pamumuno at mahusay na komunikasyon. Actually, ang LMC at ang Grievance Machinery, they are both communication tools. So tama po yung mga sinabi nyo kanina, Ma'am Clara and Ma'am Carla, and Sir Tim. So mahalaga din ang facilitation, planning, at team building upang maging organisado at magkakaisa ang lahat. At ang pangatlo naman ay yung suitable structure. Pag sinabi natin structure, hindi po nangangahulugan na building o kwarto o hall. Pag sinabi po natin suitable structure, we mean yung mga taong nandyan para irepresenta ang ating mga kamanggagawa at yung ating mga namumuno. So, ang suitable structure dapat tumutugon o pwedeng tumugon sa pangangailangan ng dalawang panig. So, yung LMC hindi lang para sa manggagawa ito, para marinig yung mga boses ng ating mga kamanggagawa, kung hindi para na rin sa ating mga pamunuan, para marinig ng ating mga kamanggagawa yung tinig ng ating mga namumuno. Hindi lang yung through memorandum, through written word, kundi yung mismong boses. So, kailangan may balancing representasyon
ng mga manggagawa at pamunuan. At isang napaka-importante at magandang bahagi ng suitable structure ay ang pagbuo ng desisyon sa mga issues batay sa pagkakaisa at pagkakasundo ng dalawang panig. Ibig pong sabihin nito, hindi nabubuo ang isang desisyon dahil ito ang gusto ng mga kamanggagawa natin at dapat sila masunod. Hindi rin nangangahulugan na kung ano ang gusto ng employers o yun din ang masusunod. Kung hindi, ang desisyon ay nabubuo dahil napagkasunduan. Uulitin ko, napagkasunduan ito ng mga kamanggagawa at ng pamunuan. Ang suitable structure ay naglalaman din ng feedback mechanism in all levels para sa mga komento, suggestions, or proposals ng manggagawa, ng kamanggagawa natin at ang management nila. Ayun. So very pala to, ED, no? Yung programa natin, comprehensive talaga siya. May mekanismo, meron din tayong parang aspect of training. Isi-train din natin yung ating mga workers and yung ating management kung paano ba nila mabuting magagawa yung kanilang LMC na mechanism. Okay. I-highlight ko lang din na nabanggit ng ED-Test na libre itong pagkakandak ng technical assistance ng NCMB para magkaroon ng LMC. So from establishing, tuturuan din sila kung paano masustain at mas maging effective pa yung implementation ng LMC sa mga lugar pagawa. Ayun po. At ayun, kaugnay po dito, ED, sa ating pagsusulong ng LMC, yung ating Labor Management Cooperation, muli pong itinanghal ng NCMB ngayong taon yung ating pong Twin Search for Outstanding LMC and Grievance Machinery for Industrial Peace. So, eto pong patimpalak na ito, ED, ano naman po yung layunin natin dito? At sino po ba sa ating mga kamanggagawa, mga employers o mga establishments yung kwalipikado po na sumali dito sa LMC Search? LMC and GM Search, ma'am. Okay. Maitama ko lang muna, no? Hindi siya yearly competition, hindi siya yearly search, but biennial search. So, every other year siya. So, yung huling na dinaos itong search ay noong 2023. At gusto kong ipagmalaki din sa inyo na kahit nung kasagsagan po ng pandemya, yung COVID natin at tumadami ang dinanas nating problema, hindi po kami tumigil. Itinuloy pa rin po namin yung search at natutuwa kami, marami pa rin ang sumama. So, ano ba ang search for outstanding LMC at grievance machinery for industrial peace? Ito ay isinasagawa ng NCMB bilang pagkilala para maging mahalagang incentive sa papalakas ng ugnayan sa pagitan ng manggagawa at pamunuan. Kumbaga, gusto natin ma-appreciate, ma-acknowledge yung pagod, yung pagsisikap ng ating mga LMC para manatiling mapayapa ang kanilang paggawa. So sa tagal at hirap ng kanilang, dapat makilala natin lahat ng efforts nila. Kaya naitatag ng NCMB yung Search for Outstanding LMC and Grievance Machinery. Nagsimula ito noong 1999, so 2025, pang 14th edition na namin ito. Ito ay binuo para makilala, bigyan halaga ang malaking papel ng labor management committees and councils sa pagpapanatili ng kapayapaang pang-industriya. So simula noon, noong 1999, patuloy na itinatampok namin ang mga pinakamahusay na practices at kwento ng tagumpay mula sa iba't ibang kumpanya. Bilang patunay, pinapatunayan nila na ang LMC po at iba pang mga katulad na mekanismo ay talagang epektibong daluyan ng komunikasyon, papalitan ng impormasyon, konsultasyon, pagtutulungan at partisipasyon ng mga ating kamanggagawa at sama-samang paglakas ng mga suliranin. Noong 2030 naman, sinimulan din ng NCMB ang Search for Best Enterprise-Based Dispute Resolution Practices bilang pagkilala din sa pagsisikap ng mga kumpanya na maresolta ang mga issue sa antas ng pagpagawa. Layunin nitong ipakita ang kahalagahan ng maayos na grievance management system at palakasin ang advocacy ng grievance machinery. So noong 2017 po, pinalitan ang pangalan ng ating search kasi masyado siyang mahaba, medyo mahirap ma-memorize ika nga. So ginawa na namin Search for Outstanding Grievance Machinery for Industrial Peace for better name recall. Para bigyan diin din ang programa ng grievance machinery. Alam naman natin na hindi mawawala ang problema sa between workers and management, di ba? Parang mawawala lang ito pag wala na rin ang kumpanya. So hindi po mawawala. Kaya napaka-importante na mayroong mekanismo sa loob ng kumpanya na tutugon sa mga problema ito para ito hindi na maging malaki at mauwi pa sa hindi magandang pangyayari. Binibigyan din ng NCMB yung shared responsibility ng manggagawa, mga kamanggagawa natin at ang kanilang pamunuan
na ayusin kanilang relasyon nang hindi na nakasandal palagi sa government, sa DOLE or sa NCMB at sa NLRC. Kaya napakaganda ng programa, napakaganda ng ating mga programa, napakaganda nitong search na ginagawa ng NCMB. So, Yes, kumbaga po sa sinabi ko kanina na hindi nakasandal lagi sa government. Sa level 5 po nila, nare-resolve na nila yung kanilang mga problema. yes. Ano naman po mga panuntunan, Tess, yung kailangan pong sundin ng mga nais lumapok dito sa ating biennial search at ano rin po ba yung mga proseso na gagawin po para mapili po natin yung mabibigyan natin ng parangal ngayong taon para dito sa Team Search for Outstanding LMC and Grievance Machinery for Industrial Peace. Okay, ang ating search ay napakasimple ng mga requirements. Kailangan lang meron kang nakatayong LMC ng 3 taon na o mahigit pa. Tapos yung grievance machinery, ganun din, dapat meron kang, ang kumpanya, meron grievance machinery na natatag na at least 3 years. So actually, yun lang naman ang ating requirement. Itong ating search ay bukas para sa mga organized companies, so yung may mga union na kumpanya, at sa mga unorganized companies, yung mga kumpanyang walang union. Ang kailangan pang gawin natin dito, yung proseso ng pagpipili. Alam nyo, pagdating ng every other year, nag-uumpisa kami, January pa lang, naghahanda na ang NCMB para sa search na to. Because this is the combination ng lahat ng pagpapagod, pagsisikap ng ating mga LMC at saka ng mga grievance machinery. Kaya nababagay lamang na bigyan natin ng pagpapahalaga ang mga ito. Ang proseso ng pagpili ay sinasagawa sa pamamagitan ng mga screening committees. May 2 screening committees tayo. Ang unang screening committee natin ay yung tinatawag natin Regional Screening Committee. Ang Regional Screening Committee ay binubuo ng RCMB Director. So we have 16 regions. So meron tayong 16 na RSC. So kagaya na nasabi ko, ang chairperson ng RSC ay yung RCMB Director, Regional Conservation and Mediation Board Director. Tapos isang representante ng ating Regional Coordinating Council or RCC. And then 1 representative, isang representante ng academe, at isang representante ng PIMAP. So, ang gagawin ng RSC ay titingnan nila, susuriin nila yung mga nag-apply, yung mga aplikante at nominado para iakyat nila sa National Screening Committee. So, ito yung ating pangalawang proseso, National Screening Committee. So, kagaya ng Regional Screening Committee, bubusisiin na mabuti ng National Screening Committee yung mga nanalo sa regional level para maiakyat sa final judging ng National Board of Judges. Ang ating mga National Screening Committee ay pinubuo ng Deputy Executive Director ng NCMB, tapos Director ng Internal or Technical Services, and mga representante ng Workers Relations Enhancement Division or ng Voluntary Mediation Division at miyembro ng Conciliation Mediation Division. Yung National Board of Judges natin, ang pumubuo dito ay ngayon po ay ako, Executive Director, tapos isang representante po ng International Labour Organization, and then 1 representative from the National Labour Organization, at isang representante din ng National Employer Organization. So ang NBOJ, kami po yun, ay pipili ng hanggang 3 pambansang panalo mula sa bawat kategorya. So merong 3 mananalo sa organized companies at another 3 from the unorganized companies. Pagkakaloob din po kami ng mga special na karangal. So itong buwan po na nag-umpisa na po kami ng pagpasok ng June hanggang November na po yan, screening and judging. Pag pumasok po yung mga aplikante, napakakapag po ng babasahin namin. Kaya hindi biro na maging membro ka ng screening committee o ng National Board of Judges because it entails hard work. Dapat talaga pagtsagaan mong babasahin lahat po ng mga papel, ng mga dokumentong sinabit ng ating mga applicants. Pero tama po ma'am, right now po is open pa po tayo for submissions. Opo. Hanggang May 31, ang hirap sa May 31. May 31, 2025, tatanggap pa rin po kami ng mga kalapok. So sana may mga nakikinig natin na meron silang established na LMC and GM machineries na for 3 years na pwede na silang magpasa ng makapal na requirements. Sabi nga ni ED. Sana pag hindi bababa sa 6 yung mabibigyan ng parangal ngayong taon kasi tingnan sa organized and organized may mga special citations pa na bibigyan ang National Conciliation and Mediation. Hindi pagdating naman po sa pagpili po ng ating mga paparangalan, ano po ba yung para po sa mga gustong sumali, no? Ano po yung ating criteria for judging and yung prices po na inalak po natin sa kanila ngayong taon? Okay. For search ng outstanding LMC, ito po yung ating criteria o pamantayan. We actually have 3. Una po yung organization ng LMC, which is worth 30 points. Under this criterion, meron po tayong LMC objectives, LMC structure, at labor management commitment. So titignan po lahat yan. Pangalawa pong criteria ay ang strategic partnership. Paano pa talaga katindi makipag-ugnayan ang dalawang panig sa loob ng kumpanya. So this is worth 40 points. Kasi LMC is all about partnership. Kaya pinakamalaki ng puntos ko ito. No? And then under po ng strategic partnerships, ilalim po nito, meron tayong trust building, which is worth 50 points. And then joint information sharing and decision making, worth 50 points also. And social dialogue, na napaka-important din, 10 puntos po yan. And the last of the criteria sa search ng outstanding LMC ay yung corporate viability, 30 points. So meron po tayong quality of work life, 5 points, productivity and innovation, 5 points, compliance to government measures, social conscience, industrial peace, and negotiations for negotiations. So, ang perfect score na pwedeng maabot ng ating mga aplikante o mga nominado ay 100 points sa 3 criteria po. Samantala naman po, para sa ating search for outstanding grievance machinery, ito po yung ating mga pamantayan. Grievance management procedure,
which is equivalent to 35 points. Sa ilalim po nito, meron titignan natin yung sustainability of the grievance management system sa kumpanya. Another is flexibility or adaptability of to handle different types of grievance. And then the third one is accessibility of the grievance management system. Pangalawa pong criteria ay ang labor and management commitment and support to grievance management system. Under this, ito po yung mga titig natin, management plan for grievance handling. Ngayon, di ba, importansya ng pamunuan ng kumpanya, ang grievance handling, ano-ano ang mga plan nila. Meron silang mga training, pinapadala pa yung mga workers nila para ma-train, para mag-sanay, binibigyan pa ng tamang oras yung grievance meeting nila. Yun po yung tinitingnan natin dito. And pangalawa po, yung management and unions employees involvement and role in grievance management system. Paano ang management lang ang nagdesisyon? Narinig pa yung boses ng ating mga kamagagawa. Ito yung tinitingnan po natin dito. And of course, yung communication plan or awareness building. Alam ba mga tao sa kumpanya may grievance machinery? Baka naman hindi na alam, kaya kung saan po sila napupunta. Napupunta dire-diretso sa NCMB at hindi mo na pinapaalam sa kumpanya na mayroon po silang problema. So, yun po ang titingnan natin. And then, the last criteria is effectiveness of outcome. Epektibo ba ang grievance machinery? May naayos ba silang mga problema o nasasagot ba? Kontento ba yung mga manggagawa sa naging desisyon sa kanilang inaakyat na problema? So, lahat po nitong tatlong criteria na to, meron tayong 100 points. Yun po. Now, yung mga nanalo, hindi naman po, napaka-importante dito, Ma'am Carla and Sir. Basta umakyat ka sa national level, naging national finalista, class trophy ka. Yung kasi nahirang kang national finalist ka, napunta ka sa level ng National Board of Judges, class trophy. Kung magkakaroon ka ng special award, it's another class trophy for you. At kapag nahirang ka as outstanding LMC, isa ka sa mga nahirang outstanding LMC or grievance machinery, bukod sa glass trophy, meron ka pong cash prize of 100,000 pesos. Wow, 100,000 pesos. Gusto nga namin dagdagan ito, kaya yes, ma'am, go! Talagang budget. In the near future, syempre, nag-umpisa lang yan at I think noong 1999 parang 25,000 lang. Umakyat na po ng umakyat hanggang sa umakyat kami sa 100,000. Pataas pa na ng pataas. Tataas pa rin po yan as we go along the search. Pag Hall of Famer ka, din sabihin nakalimang outstanding LMC or GM award ka na, magkakaroon ka ng plaque of recognition. Maganda po ang pagkakagawa. So, yun po yung paano ka nanalo at ano naman ang makuha mo pag nanalo ka. So, hindi siya madaling makuha yung award. Hindi siya madaling makuha. And you know what? Noong 2023, yung last na award, na search ginawa namin, instead ng tigta-tatlo lang, bawat kategorya, nakapagbigay kami ng tig-5. Bakit? Sobrang madaming magagandang nag-apply. Kaya parang sayang naman. So, nakapagbigay kami ng award sa limang LMC sa organized sector and unorganized sector. Nakasama po kaming awards noon. Sana marami talaga, I'm sure maraming sasali kasi na-feature nyo kami dito, maraming nakarinig. So again, maraming salamat sa inyong dalawa. Ayun. Thank you po, Lady. Medyo nawala na po yung audio towards the end. So, importante lang na nakita natin, malaki talaga yung mapapanalunan ng ating mga LMC na makikirang na dito sa ating LMC and GMC. At syempre yung mabibigyan ng parangal talagang daraan sa masusing proseso ng pagpili. Yes. Kaya worth it talaga yung mga premyo na ibibigay para sa mga ating awardees for this year's search. May trophy na, may cash prize. Importante yung bragging rights. Right. Ayan. Hindi ko naman po ba sila makakanungan tungkol dito sa ating LMC program or paano po sumali, ganyan, or may iba pa po mga servisyo na gusto nilang itanong tungkol po sa mga servisyo ng NCMB. Saan po nila maaaring maabot ang ating board, ang National Association of Aviation Committee? Okay, pwede po kayo makapag-ugnayan sa NCMB Central Office sa amin mismo or sa ating mga regional consolidation mediation branches all over the country. Pwede po kayong tumawag sa telepono. Ang aming hotline ay 8252-6262. Naka-flash po sa screen ang aming mga telephone numbers sa lahat ng aming mga opisina. Pwede rin po kayong magpadala ng email sa ncmb.dole@ncmb.gov.ph. And then, meron din po kaming website. Bisitahin po ninyo ang aming official na website sa ncmb.gov.ph. And of course, meron din po aming Facebook page, www.facebook.com.dolencmb.co. So, tatlong paraan po. Pwede rin po kayong bumisita ng personal sa aming mga tanggapan at manood po namin kayong tatanggapin at sasagutin ang lahat po ng inyong katanungan. At this point, i-test din lang po namin inyong mensahe. Siyempre, ito na rin po yung pagkakataon para mangayahan yung mga union at employers natin na lumakap dito sa 2025 Twin Search for Outstanding LMC and Grievance Machinery for Industrial Peace. Again, muli, maraming salamat sa pagkakataong ito. Bago ako magbigay ng paanyaya na sumali sila sa aming search, gusto ko munang sabihin sa kanila na i-try po ninyo, subukan po ninyo ang mga programa ng NCMB, ang LMC at Grievance Machinery kung nagnanais po tayo maging maayos, matiwasay at maganda ang relasyon ng ating mga kamanggagawa at ng kanilang pamunuan. Malaki po ang maitutulong ng dalawang programang ito sa inyo. So ngayon po, gusto ko kayong i-adinahin po, I would like to invite you na sumali sa lahat ng mga kumpanyang may LMC at Grievance Machinery sa kanilang kumpanya. Please lumaki po kayo sa 2025 Twin Search for Outstanding Grievance Machinery at LMC. Ang mga programang ito ay naglalayong kilalanin ang mga natatanging halimbawa ng pagtutulungan at epektibong mekanismo ng LMC at Grievance Machinery na nag-aambag sa pang-industriyang kapayapaan.
Sa pamamagitan ng inyong partisipasyon, magkakaroon tayo ng pagkakataon na itampok ang mga pinakamahusay na kasanayan at makikinabang hindi lamang sa inyong mga samahan, kundi na rin sa mas malawak na sektor ng paggawa at industriya. Ang mga natatanging kalahok ay makatanggap po ng prestigyosong parangal at magbibigay inspirasyon sa iba pang mga kumpanya na nais mapabuti ang kanilang mga ang relasyon sa kanilang mga lugar ng trabaho. So huwag po natin palampasin ang pagkakataong ito upang mapalakas ang ating samahan para sa kapayapaan at kaayusan ng trabaho. Makikita po ang detalye, iba pang mga detalye at mga habang upang mag-apply sa aming official na website. Pwede rin po kayong ulitin ko lang, makipag-ugnayan po kayo directly po sa ating mga Regional Conciliation Mediation branches at mismo po dito sa aming opisina sa Central Office. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat po, Edites, for sharing your time with us dito po sa Dole sa AFP Radio. Hindi na po namin hindi patatagalin yung busy po kayo sa NCMB dahil lang May 31 na lang po ang masisend ng applications for Twin Search. Thank you po, Edites, and more power po sa NCMB. Stay safe, Edites. Maraming pong salamat. Thank you so much. At narinig po ninyo mga kamanggagawa si National Conciliation and Mediation Board Executive Director Maria Teresita D. Laksamana. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa NCMB sa pamamagitan po ng kanilang mga telephone lines. Visit lang po kayo sa kanilang website na banggit po dito kanina, ncmb.gov.ph, at na rin ang kanilang Facebook page, National Conciliation and Mediation Board. At kung meron kayong labor-related na katanungan o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po ang Dole Hotline 1349. Dial nyo lang po yan sa inyong mga telepon. Maaari po kayo mag-email, hotline1349@dole.gov.ph, o di kaya ay mag-send ng direct message sa aming Facebook page para naman po sa inyong iba pang mga labor and employment concerns. Hanapin niyo lang po ang aming official and verified Facebook page, Department of Labor and Employment. Huwag nyo rin kalimutang i-like mga kamanggagawa ang ating Facebook page, ang Department of Labor and Employment. Mag-follow na din sa aming TikTok, Instagram, X at YouTube accounts para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng Dole para sa inyo. I-type lamang ang @dolegov_ph. Siyempre, kami rin ay nasa Viber. Hanapin lamang ang ating Viber community channel, #Servisyong Dole. At isa na naman pong episode ng ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Sa susunod na episode, alamin kung anong Dole program ang ating tatalakayin dito sa ating programa. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa Dole Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako po muli si Team Lateras. Ako naman po, Carlos Gumalabanan. Tutulong po sa susunod na episode ng Dole sa AFP Radio. Oras po natin, 12 o'clock in the noon. Yeah, 12 noon.